Again, propaganda na naman po yan laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may paglabag po dito, attorney, sino-sino po yung maaring mapanagot po dito? Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA? Kasi dinitalye, pati yung mga sinasabing bangka transaction at iba pa po, attorney. Ay, lahat po ay dapat managot. Kanya lamang po, yan ay, unang-una, yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat alam niyo po, si Chairman Luistro ng Justice Committee, isang abogado, alam po niya ang batas. Bakit bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act, ay ginawa pa niya. Yung pong sinasabi po nila na exception yan, yung impeachment, yan po ay impeachment doon po sa trial sa Senado, hindi sa House Committee on Justice at hindi rin po sa House. Bakit ko po sinabi yan? Kung titignan niyo po yung batas, nakalagay doon po doon, may bank secrecy. Meron nga po exception. Anong nakalagay doon sa exemptions? In cases of impeachment. Ang sitwasyon po ngayon, Sir Franco, Sir Admar, ay wala pa pong impeachment. Bakit? Sapagkat ayon po sa jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte and therefore hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman pong court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabing yan, ang mga komite ng lehislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency, ngunit etong ginagawa nilang to ay in connection with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or, in this case, in conducting hearings, not trials, hearings at towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas niyan. Dito naman po sa pahayag din ni Vice President Sara Duterte na kini-question niya yung timing din na naging desisyon ng COA dito. Ano po ba yung patakaran po sa COA kung meron po mga notice of disallowance? Natanong yung timing nito and at the same time, ito na ba yung penal? At pag meron bang ganito, automatic ba na meron agad na nanakaw sa pera ng bayan or may dapat lang na i-comply o ano ba ang dapat na tanda natin, attorney? Ay, hindi po. Mahabang proseso pa po yan. Yan ay parang, yun po nga sa piskal, na pag nagkaroon ng finding of probable cause at yan ay inihain sa korte, hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty na ng isang krimen. Ganito po yan, ano? Napakahabang proseso po yan. Kapag kayo ay nabigyan ng notice of disallowance, yan po ay pwede nyo pang iapila sa direktor ng Commission on Audit, yung direktor po. Kapag yung apilan nyo ay hindi napagbigyan, pwede pa kayong mag-MR. Kapag yung MR nyo ay dinenay, pwede pa kayong umakyat sa Korte Suprema under Rule 43 sapagkat under Rule 43 po ng ating Rules of Court, ang desisyon ng mga constitutional bodies, COMELEC, yung Civil Service Commission at ang COA ay appealable pa sa Korte Suprema. Kaya hindi pa po final yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Yung case po ni Commissioner Rowena Guanzon. Di po ba noong 2022 ay ang COMELEC natin na isang constitutional body ay nagdesisyon na pwedeng maging nominee at representative ng isang party list si Binibining Guanzon. Ngunit kinontes po yan ng Duterte Youth Party List. Ayan, kanina nakita ko na naman yung kaibigan nating si Chairman Ronald Cardema. Noon pong inakyat namin sa Supreme Court na TRO at hindi nakaupo si Commissioner Guanzon. At later on, sinabi ng Supreme Court, mali ang COMELEC. Hindi nila sinabing dapat na legal yung pag-substitute ni Commissioner Guanzon bilang nominee ng yung kanyang party list, yung P3PWD po yata yon, hindi ako nagkakamali. Ganon din po ang COA. Hindi porket may notice of disallowance, final na yan. May ninakaw at kailangang ibalik. Ang makakasabi lamang po na pinalyan at talagang may problema at kailangang ibalik yung pera ay walang iba kundi ang kataas-taasang hukuman
kapag inapila na po under Rule 43. So yung sasabihin nilang may notice of disallowance na ngayon at merong liability si Vice President Sara sa pera ng bayan, isang malaking kasinungalingan po yan. Hindi po ganyan ang proseso ng ating batas pagdating po sa Commission on Audit. Opo. Dito naman po sa pagbusisi sa kredibilidad ng sinasabi nilang resource person or witness, matatandaan natin sa mga pagdinig, no? Common na mga pagdinig o regular na mga pagdinig dyan sa Kamara, sasabihin agad nila na dapat bubusisiin bago bigyan ng pagkakataon na makapagsalita dyan, no? Pati nga sa Senado, di ba? Kaya nga medyo natagalan na mag-imbestiga doon sa mga pahayag ng 18 Marines. Pero dito naman po sa pagpayag nila na makapagsalita yung ilang mga resource person at nagtangka yung ilan sa mga mambabatas na questionin yung kredibilidad, pina-strike out dahil hindi naman daw nila roll daw yung ganun kasi sa Senado daw po yung pagko-question na dito sa mga nagiging witness o resource person po nila, attorney. Alam niyo po, natatawa na lamang ako minsan dito kay Chairman Luistro na sinasabi niyang hindi yan dapat dyan sa House Committee, dapat yan sa Senado. Ang timano po, Sir Admar, Sir Franco, ang timano hindi na dapat pinatitestify si Madriaga dyan sa House Committee. Kasi po, katulad nga nung sinasabi nung iba, na and I agree with that, kasama na po rito si dating Justice Ascuna. Yan pong hearing ay hindi trial. Para lamang yan preliminary investigation ng piskal. Preliminary investigation po ng piskal, di ba? Magpa-file po kayo ng complaint affidavit. Tatanong lang, ikaw ba ito? Pirma mo ba to? Sinusumpaan mo ba to na ito ay katotohanan? And then tapos na. Then pasasagutin yung kabilang party. Kung merong counter affidavit, kung nag-reply yung complainant, may rejoinder. Doon lamang po ibabase. Kasi nga, sufficiency of ground lamang. Hindi po full-blown trial yan. Hearing lang po yan. Probable cause lang. Ang ginagawa po ni Luistro ginagawa niyang full-blown trial. Ngayon, kung gusto mong full-blown trial, kasama na yung pag-question ng kredibilidad. You cannot have your cake and eat it too. Ang nangyayari po kasi dito sa mga tumutulig sa kay Vice President Sara Duterte, mga ipokrito mga double standard, mga doble kara. Pagka pabor sa kanila, yung pagbebenda law, sige sila. Pero when someone like Representative Marcoleta relies on their flawed procedure at sinasabi niyang, ginagawa mo ng trial, hindi na hearing. So, questioning ko na yung kredibilidad. Ayaw naman nila. Yan po kitang-kita na talagang ginagamit lamang itong hearings ng House Committee on Justice para gibain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kapag sila ang lumalabag, okay lang. Pero pag pinapatulan yung kanilang paglabag at nagre-rely po ang isang tao doon sa ginagawa nilang kapalpakan, pinapatulan, kumbaga nagra-ride on lang naman si Representative Marcoleta ayaw naman nila. So, anong kaipokrituhan yan? Opo, attorney, ang sabi rin nila na dahil nabanggit sa desisyon, recent na desisyon ng Korte Suprema, may kaugnayan dito sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara na dapat mayroong due process. Mayroong due process pa ba yung ganon na hindi nga ma-question yung kredibilidad? Tapos mayroon pa silang gusto na mag-attend ang pangalawang Pangulo at ang kanyang legal team sa Committee on Justice hearing na yan. Pero nung nagsalita si Marcoleta, si Nazal, si Congressman Suntay para questioning nga, rejected lahat. So, anong i-expect natin pag nandoon yung pangalawang Pangulo na siyempre kukwestiyonin yung mga sinasabi ng mga aligasyon, hindi nila ma-question kasi sasabihin lang din naman na, sa Senado po yan, attorney. Alam niyo nga po puro kaulaluan po yung ginagawa ni Chairman Luistro at ng majority dyan sa committee na yan. At po, sinasabi ng Korte Suprema na due process. Due process is the right to be heard. Yan pong due process na yan ay ginagawa nila pang justify na sinasabi lang, sabi ng Korte Suprema, due process, kaya nagtatrial kami rito. Wala naman pong sinasabi ng Korte Suprema na due process is only satisfied if you have a full-blown trial. Ang sinasabi lamang po, the only requirement of due process is that the person being accused of wrongdoing or crime be given the right to be heard. At didinggin, ano po ba nangyari? Di po ba?
nag-file na ng answer si Vice President Sara Duterte. So satisfied na yung demands ng due process. Bibigyan mo ng opportunity to be heard. Kung ayaw sumipot, binigyan mo na ng oportunidad, hindi kailangan sumipot para due process at hindi kailangan ng full-blown trial para due process. Ang ginagawa nga po nitong kaipokrituhan nitong committee na to, unang-una, ginagamit nila yung due process na sinasabi para i-justify na meron silang full-blown trial na wala naman sa batas. Pero ayaw naman nilang pakinggan yung mga kumukontra sa kanila. Yun pong sinasabi nila na dapat daw sumipot si Vice President at pagka hindi siya sumipot, it should be taken against him. Kaipokrituhan na naman yan. Bakit si Laila de Lima nung nag-hearing tungkol sa Bilibid drug trade ni Anino ni Laila de Lima, hindi siya sumipot? Napaka-importante nun para sa kanya, di ba? Ang pinag-uusapan doon, marami, yung Jonel, yung Saba, nagsusubukan ng Saba, bakit hindi siya sumagot? Hindi naman siya sinabihan na, bakit hindi ka sumagot? Hindi naman siya pinipilit na umapir doon sa hearing ng Bilibid drug trade. Si Luistro, di ba? Itinago niya yung asawa niya. Di ba? In-exercise niya yung option to remain silent. Ano nga yun obstruction of justice pa nga yung tutuusin yung itatago mo yung asawa mo, di ba? Yan po ang sinatawag nating double standard at kitang-kita po yan sa majority, sa chairman ng House Committee on Justice at sa mga miyembro nito. Kaya akin pong ako pinananawagan sa ating mga kababayan, tignan nyo po yung pagmumuka ng mga nandyan sa House Committee. Yan po ang mga tao, mga elitista, mga naghahari-harian na sinasabing sila daw ay kinatawa ng taong bayan, ngunit pinipigil po nila, sinisira nila ang gusto ng taong bayan na maging pangulo sa 2028. Kaya tandaan nyo po mga pagmumuka niyan, lalo na si Terry Ridon. Hindi